Nabulabog at naalarma ang mga OIC mayors, OIC vice mayors at councilors at iba pang mga appointed officials mula sa 8 bayan sa Special Geographic Area na partisipante sa financial budgeting na isinagawa ng Ministry of Finance, Budget and Management sa General Santos City matapos umanong dumating ang iba't ibang law enforcement unit sa lugar kung saan isinasagawa ang training at may hinahanap umanong individual. Naipaabot na ng mga kalahok sa training ang nangyari sa pamunuan ng MILF Coordinating Committee of the Cessation of Hostilities para sa gagawing hakbang hinggil dito. Isa sa mga partisipante, sina Balawag OIC Mayor Anwar Saluang na nakausap ng iMinds Philippines. Narito ang kanyang pahayag exclusive. Yeah, actually, ganito po yung nangyari, ma'am. Mga sobra siguro alas 7, palapit na mag-alas 8 ng umaga. Bigla po kaming pinasok ng NBI kasama ang CIDG at saka Philippine National Police. Dito po sa Venue 88 sa General Santos City. So pagpasok nila, pinuntahan po lahat ng sasakyan namin, tiningnan yung mga plate number, tapos tinanong namin sila kung ano yon. So sabi nila wala, hindi sila sumasagot. Sabi nila confidential. So may doon po sa Venue 88, bigla nila pinasukan yung isang room. Doon po. So wala silang nakita maliban lang doon sa babae na naka-check-in doon sa hotel na yun. Pagpasok nila, marami kasi sila. So lahat po kami actually natakot din. Bakit bigla silang pumasok? Tinanong po namin yung management ng hotel na wala daw silang coordination. Tinanong din namin yung security ng hotel. Wala rin daw information. So basta may hinahanap daw sila na hindi man nila sinabi kung sino yung hinahanap nila. So bigla lang sinerch yung isang room, tapos yung mga sasakyan tinitingnan. So kinakausap namin sila na bakit gano'n? Ano ba? Sino ang hinahanap niyo? So hindi sila nagsalita. Sabi nila, secret ito. So sabi ko, kung hindi kayo aalis dito, hindi kami papasok doon sa training hanggang sa lumabas kami lahat. Lahat ng participants. Takot na takot din yung mga kasama namin ng mga babae. Actually, nasa more than 100 po kami. So lahat po ay nandito yung lahat ng 8 mayors, 8 vice mayors, at saka yung mga councilors, plus yung aming mga admin, finance, budget, mga MPDC, nandito po kami lahat. So, ang orientation kasi ito ay kinandak po ito ng MFDM, kasama po ang DBM para po i-orient po kami sa mga budget preparation. So, yun. Ang nangyari, nag-end kami ng hindi pa rin naalis yung takot ng aming mga kasamaan hanggang sa hindi na kami nagka-concentrate doon po sa training na ginagawa sa amin dahil doon sa nangyari. Actually po, doon po sa training, meron tayong participants from MILF CCCH. So, nag-report na rin sila doon sa CCCH kung bakit may ganon. Kasi kadalasan kasi, doon po sa mga nag-training ay alam po natin yung mga na-appoint yan ay mga tauhan ng MILF. So, yun, nakuhan kami, nag-report kami sa MILF CCH, then nakausap din ng MILF CCH siguro yung counterpart para doon sa issue na yun. Yeah, actually, kumalma ang lahat kasi lumabas kami lahat. Paglabas namin, yun na yung time na umalis na yung mga grupo po ng NBI at ng PNP. Lumabas sila kasi actually sinabihan namin sila na kung hindi kayo lalabas, hindi po kami magpatuloy sa aming training dahil natakot po kami doon po sa ginawa nila. Actually, parang PNP Region 12 talaga yun, yung nandun. Actually, timing din kasi nag-i-end po yung aming training kanina. So, umuwi na po ang karamihan. Actually, binigay na po namin yung kung doon po sa MILF CCH. So, sila na ang mag-uusap doon po sa nangyari. Then, hindi po namin alam ano po ang gagawin po ng MFPM at ng MILC. Then, doon po sa DPM. So, kami, yun yung sabi namin,
nasa MILF na yon sa CCCH kung ano po yung kanilang gagawin. Yun po, papag-usapan po namin nila aming mga counterpart kasi kami rin ay nabigla at nagtataka kung bakit nangyayari ang ganun. Kasi po may safe conduct pass pa, applied pa sa amnesty and pardon, tapos saklaw pa ng ceasefire bilang MILF members and officer. So, kausap namin din ngayon sila General Nasir kasi magkatama po kami dito sa Tawi-Tawi. So, gagawa namin ng paraan yun. Hindi kasi magandang tingnan yun kay ang tingin namin na hindi sumusunod doon sa protocol na pinihirmahan ng ating gobyerno at ng MILF yung gumawa ng pangyayari nyo. Takot po. Marami pong nagsitawag sa amin na mga doon sa participants. Kasi hindi lang mga mayors ang tao doon mga may kagawad, councilors at mga staff nila. Opo. Kasi yung programa kasi yun yung pinatawag ng MFVM activity para doon sa panimula ng 8 munisipyo na bagong created po. Nagkaroon na po kami ng pag-uusap in phone doon po sa puting director ng Region 12 po. Hindi naman po galing sa kanila yung utos, i-coordinate lang daw sila, hindi naman sinabi sa kanila kung sino yung target. Pero ang malinaw, hindi na nila itutolerate yung ganun. Sinabi nga nila na mayroon warrant. Sabi namin, natural yun. Kaya nga mayroong siyang application na amnesty at mayroon diyang safe conduct pass kasi may mga kaso yan doon sa related sa pakikibaka po.